Sa pagninegosyo, maraming pwedeng maging trials. Narito ang ilan sa mga madalas na problema na maaaring harap. Una, kakulangan ng kapital. Maaaring kulangin ang pondo para sa mga panimulang gastos o pagpapatuloy ng operasyon, lalo na kung hindi agad bumabalik ang kita. Pangalawa, mababang benta. Kung hindi agad nakikilala o natatanggap ng merkado ang produkto o serbisyo, maaaring mahirapan sa pagkuha ng mga kliyente. Pangatlo, kompetensya. Maraming kakompetensya sa anumang industriya, kaya't kailangan ng mahusay na marketing at unique selling point upang mangibabaw ito. Pang-apat, problema sa supply chain o iba pa. Maaari ring magkaroon ng mga delays o kakulangan sa supply ng raw materials, lalo na kung umaasa sa ibang supplier o delay sa signal kung services ang ating negosyo. Panlima, pagpapanatili ng mahuhusay na empleyado. Kung tayo ay gagamit ng empleyado, mahihirapan minsan makahanap at magpanatili ng magagaling na empleyado. Lalo na sa maliliit na negosyo na limitado ang benepisyo. Pang-anim, cash flow management. Kung hindi maayos ang cash flow, mahihirapan ang negosyo sa delay expenses kahit kumikita ito sa kabuuan. Pampito, pag-a-adjust sa market trends. Patuloy na nagbabago ang mga trends at demand ng merkado. Kailangan maging flexible at mabilis mag-adjust sa mga bagong uso. Pangwalo, mga legal na hamon. Kailangan sumunod sa mga regulasyon at tax requirements ng gobyerno. Kung hindi tama ang compliance, maaaring magkaroon ng penalties. Pangsyam, customer satisfaction. Mahalaga na palaging mataas ang customer satisfaction upang mapanatili ang mga kliyente at maka-attract ng bago. Pagsampo, time management. Madalas maraming gawain at limitadong oras lang. Ang tamang prioritization ay mahalaga upang masustain ang negosyo. Paghahanda, pagsusumikap at kakayahang mag-adjust ang magiging susi para mapagtagumpayan ang mga problemang ito.